Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Anuman ang gampanin at hakbangin, kailangan dito ang tamang pag-usad. Pag-usad na pasulong ng walang pag-alinlangan. Ito ang Arya, magsasagawa ng mga pagbusisi sa mga kaganapan at sa mga nagdudumilat na katotohanan. Arya, ito ang titirada sa mga mapagbuong pagbatikos at magsasagawa ng konkretong paalala sa mga abusadong nasa poder ng kapangyarihan. Arya, nakapaloob ang mga pangunahing isyu at usapin sa larangan ng politika, kababalaghan at mga kakaibang pangyayari. Arya, kaakibat pa rin ang mga balita sa showbiz at sa mga tinatawag na pagbati. Arya, at ngayon, narito na ang pag-arya mula sa panulat hanggang dito sa plataforma sa social media. Si Erwin Corpus. Arya! Magandang hapon po sa lahat. Arya na naman tayo ngayon. Mula alauna hanggang alas 3 ng hapon po. Tayo'y magbabalitaan at tatalakay ng mga isyong dapat nating paliwanagan. Lalo na ngayon sa panahon ng dinadanas nating pandemya. Marami po tayong mga pangyayari na nakalilito dahil sa epekto na rin yata ito ng pandemya. Kaya pati yung mga official natin, government officials natin, ay nalilito na rin. Nagkakaiba-iba ng kanilang mga pahayag at kanilang mga prinsipyo. Tatalakay natin yan mamaya, mga ka-Arya. Woo! Talagang ganyan ang buhay, mga karya. Miski dito sa ating broad streamcast communicators, marami rin ang dumadana sa ating mga kasamahan na apektuhan ng COVID-19. Kaya kailangan ang dobleng pag-iingat. Kailangan mapalakas natin ang ating resistensya. Kumain ng masagana, mga nutritious food. Ngayon, kung kinakapos naman tayo sa budget, may mga pagkain abot kaya. O kaya, kung meron kayong pataniman, meron kayong kamoteng baging, napakaraming benepisyo makukuha sa kamote. Hayaan nyo na lang pagka kayo'y nautot.
eh, bahagi rin yun ng pagre-release ng toxic sa ating, sa loob ng ating katawan. Pero bago po tayo umarya sa mga pagbabalita ngayong hapon, samantalain muna natin itong pagkakataon para mabati yung ating mga kaibigan. Ha? Mabati sa kanilang mga kaarawan. Marami-rami tayong mga babatiin ngayon, mga kaarya. Ngayon, kahapon po, ang programang Arya ay bumabati ng belated happy birthday sa asawa ng aking high school batchmate ko sa Balara Academy na si Edgardo Boy Reyes. Ang kanyang asawa na si Terry Reyes ay nagdaos ng birthday kahapon para sa kanyang 61 birthday celebration. Ang wish ko, Sister Terry, sana manatili pang malakas, malusog, at mapagkalooban pa ng mahabang taong mabuhay para makasama ng iyong mga kapamilya para sa ikasusulong ng inyong buhay. Etong si Mangkarya, etong si Terry ay dating o retired employee ng DSWD. Kaya pensionada na tong si Terry. Ganon din naman yung kanyang asawa, si Edgardo Boy Reyes, pensionado na rin. Kaya, kasamang Terry, happy birthday sa'yo. Etong bukas, ang magdaraos naman ng birthday birthday sa pagiging 47th years na, 47 taong gulang na. Itong ating isa nating kaibigan mula sa Wawa Dam, Montalban, Rizal, si Brother Daniel Solana. Bukas siya magdaraos ng kaarawan. Dalangin ko na humaba pa ng husto ang iyong buhay, ganyan din ang iyong asawa at mga anak. Naway magtagumpay kayo o pagkalooban pa kayo ng kasaganaan ng ating dakilang lumikha para naman sa gayon makapagpatuloy kayo sa inyong magandang pamumuhay. Happy birthday kasamang Daniel Solana. Isa rin itong ating babatiin, si Mark Javier Santos. Bukas di siya magdaraos ng kanyang karawan. Etong si Mark Javier, naging kaklase ko ito sa Korean Philippines Institute dyan sa Novaliches, Quezon City. Sa aming special course na pagdodrawing.
hindi ko na nga lang na ipagpatuloy at naging busy sa ating profesyon. Sana magtagumpay itong si Mark Javier Santos sa kanyang profesyon, para sa gayon dumami pa ang kanyang lahi sa mahusay na pagguhit o sa larangan ng pagguhit. Happy birthday, Mark Javier! Babatiin na rin po natin ang isang honorable, matagal kong nakasama ito sa Southern Police District. Dahil sa kanyang isang profesyon sa pagiging pastor, doon na siya nag-concentrate. Itong si kaibigang Rolando Bunyon na manugang siya o father-in-law niya, si Brother Mike Velarde ng El Shaddai. Kasamang Rolando Bunyon, advance happy birthday. Sabagay, bukas na ang iyong karawan at sana pagpalain ka ng ating may kapal para sa iyong napiling profesyon. Happy birthday kasamang Rolly Bunyon. Gayon din, kumusta sa buo mong pamilya? Isa ring kaibigan natin mula sa San Francisco, California, babatiin natin ng happy birthday kay Brother Danilo Dan Besa. Ito ay matagal nang naninirahan sa San Francisco, California. Paano rin to? Senior citizen na. Senior sa akin to, mga kaarya. Wish and dalangin ko sa may kapal ang masaya at maunlad na pamumuhay at nawa mapagkalooban ka pa ng mahabang taon kasama ng iyong asawa at anak sa pamumuhay sa mundong ito, lalo na sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Happy birthday, Brother Dan Besa. Isunod nating babatiin ang ARIA program ay bumabati kay Bal Sampayan. Ito ay sa January 26 siya magdaraos ng kanyang kaarawan. Itong si Bal Sampayan asawa na naging batchmate ko nung high school na si Criselda Espinosa dyan sa Caloocan City. Sana walang anumang sakit, kundi magkaroon pa ng malusog at malakas na pangangatawan, di baling salat sa pera o hindi man mayaman. Ang mahalaga ang mapanatili o mapagkalooban pa tayo ng nasa itaas ng magandang kalusugan para sa ating pamumuhay dito sa mundong ibabaw. Happy birthday, Bal Sampayan! Ang ARIA program bumabati ng maligayang karawan, advance happy birthday
kay Ramil Cruz sa January 26. Dati ko itong nakasama sa pagiging journalist sa Abante at Abante Tonight. Etong si Ramil Cruz naging sports editor to sa Abante. Kaya Ramil Cruz, kasamang Ramil, happy birthday sa'yo. Eto, kung may nagdaraos ng birthday, meron din namang humahantong sa huling yugto ng kanyang buhay. Nitong January 20, tuluyan ng nagpahinga ang isa nating kasama sa profesyong pagiging mamamahayag. Ang programang ARYA ay nagpapaabot ng pakikiramay sa mga naiwang pamilya ni kasamang Reynaldo Ray Ramos ng Cavite. Pero matagal itong naglalagalag sa pagkuha ng mga ibabalita sa lalawigan ng Rizal at nagagamit ng mga anti-illegal drugs enforcers dahil isa si Ray Ramos ang tagapirma sa requirements para sa legalidad ng mga illegal drug operation sa ating bansa. Talagang ganyan ang buhay. May kani-kanyang hangganan ang ating itatagal dito sa ating mundong ibabaw. Kaya condolence sa pamilya ni kasamang Ray Ramos. Mga kaarya, lalarga na po tayo o aarya na tayo sa ating mga pagbabalita. Res bakuna sa mga butika. Target ng Department of Health na palawigin pa ang kanilang res bakuna sa mga butika COVID-19 vaccination drive sa buong bansa pagtuntong ng kalagitnaan ng buwang Pebrero. Inihayag ni Health Undersecretary Mirna Kabutahe, chairperson ng National Vaccination Operations Center, na balak itong palawigin hanggang sa Region 3 at 4A sa ilalim ng Phase 2 ng programa. Nauna nang inilunsad ang programa sa 7 pharmacy at klinika sa Metro Manila na tinukoy ng mga sumusunod ang Mercury Drug sa President Quirino Avenue, Balate, Manila South Star Drug sa Marikina, Watson sa SM Super Center, Pasig, ang Generica Drugstore sa Signal 1, Taguig, ang Generics Pharmacy sa Edison Street, Sun Valley, Parañaque, at ang Qualimed Clinic sa McKinley Road, Makati, Healthway at ang Healthway sa Manila. Sinabi ni Kabutahe na may kabuang 1,860 individual na may edad 18 pataas ang naturukan ng booster shot sa naturang programa. Ayos ang booster shot. Sana naman
maganda ang epekto ng booster sa mga naturukan, ay mahirap kung ang epekto ay busted. Dalawang face mask ang isusuot. Ah. Inirekomenda ng Department of Health sa publiko ang pagsusuot ng dalawang face mask upang mas magkaroon ng proteksyon laban sa banta ng virus 19. Para mapigilan ang virus transmission, ay dapat na pumili ng tamang mask para sa karagdagang proteksyon. Double masking ay inirekomenda para ma-maximize ang filtration at protection ayon kay Department of Health Undersecretary Maria Rosario Berheire sa Malacanang press briefing. Samantala, maaari naman anyang isuot ng publiko ang N95 o KN95 face mask, ngunit may kaakibat namang paalala ang opisyal ukol dito. Ganman ay naihayag ni Berheire na kumari ay ireserba na lamang ang mga gayong masks sa health workers upang maiwasan ang shortage sa gayong highly technical mask. Paalala pa ni Berheire, panatilihin ang tamang pagsusuot ng face mask kung nasa mga pampublikong lugar. Marami rin kasing mga tao nagsusot nga ng face mask, pero nasa ilalim naman ng baba. O kaya, yung bunga nga lang ang natatakma. Yung ilong ay nakalantad. Sa bagay, yung ibang mga kwan ay magaganda yung ilong nila. Pwedeng ipaglantaran ng kanilang mga magagandang ilong. Yung nga lang, sa bagay, hindi naman sila dumidikit-dikit, pero kung mapadikit sila sa may COVID, sigurado malalanghap nila ang virus. Ayun na, dadami na naman ang bilang ng COVID-19 report at maghihigpit na naman, magkakaroon na naman ng tsansa ang ating mga opisyal para maglatag ng paghihigpit. Ang kaiba yun ito malaking kita sa larangan ng medisina. baka hindi na lang every 2 weeks isasagawa ang RT-PCR test sa mga manggagawa na ayaw pabakuna. Baka ang ipag-utos na niya sa susunod dahil sa dami ng mga mahawa ng COVID-19 ay baka ipag-utos pa ng Department of Health na every week magpa-RT-PCR test. Wow! Kikita na malaki ang mga RT-PCR test operators. Simpleng kitaan yan. Tuloy tayo sa pagbabalita, Mang Karya. Aksidente sa Turukan. Nagpaalala ang Department of Health sa publiko na may mga aksidenteng maaaring mangyari habang isinasagawa ang COVID-19 vaccinations. Kaugnay ito ng kumakalat na video
na nagpapakita ng nabaling karayom habang itinuturok sa braso. Depensa ni Health Undersecretary Maria Rosario Berheire, ang naturang insidente ay hindi intentional. Anya, hindi sinasadya ang gayong mga pangyayari, subalit ito ay ilan lamang sa maaaring mangyari sa proseso ng bakunahan. Ang mahalaga ay maipaliwanag ng mga vaccinator kung ano ang mangyayari at ibigay ulit ang dapat na dose sa ating mga kababayan. Hindi naman binanggit ng opisyal kung maparurusahan ang nagtuturok sa nag-viral na video. 300 overseas Filipino nagpupositibo sa COVID. Nagpupositibo sa COVID ang nasa 300 overseas Filipinos na dumarating araw-araw sa Pilipinas batay sa Bureau of Quarantine. Ayon kay Bureau of Quarantine, Deputy Director Roberto Salvador Jr., ito ay 10% ng nasa 3,000 arrival sa bansa bawat araw. Tumatanggap ang Bureau of Quarantine ng positive result ng RT-PCR ng mga galing sa ibang bansa ng at least 300 per day. Ganon kadami ang sineserbisyo ng Bureau of Quarantine araw-araw. Sa ngayon, ang average per day ng arrivals ay 3,000. Ang nagpopositibo araw-araw ay halos 300 na tinatayang halos 10% to 14% ang nagpapositive sa mga nagsidarating na mga Pilipino mula sa ibang bansa. Sinabi pa ni Salvador na nasa 3,300 Pilipino na nasa quarantine hotel ang nakaalis na. Maigi, hindi bumigat ang sakit ng mga na-quarantine sa mga iba't ibang mga hotel. Sa bagay, karamihan naman ng mga naku-quarantine dyan wala namang wala namang sakit. Nung idaan lang sila sa testing, positive ang resulta, kaya ikinwarantin sila sa iba't ibang mga hotel. Ang kikita o ang kumita ng gusto ay ang mga hotel management. Siyempre, kumita ang mga hotel, alangan namang hindi kikita yung ang mga nagrekomenda sa kanila. Siyempre, may mga nag-middleman dyan. Ang COVID-19 pinagsamantalahan ng iba't ibang mga personalidad sa ating bansa. Linsyak, mainam pa sila. Simpleng kumikita sa dinaranas na pandemya at yung mga karaniwang mamamayan kandahikahos sa pagtatrabaho na halos sa loob ng isang araw ang sinusweldo lamang ay katumbas ng 500 piso o yung iba pa nga ay mas mababa pa sa 500 piso ang kanilang kinikita. Samantalang yung mga pinagpalang mga personalidad nag-middleman lang sa mga hotel na gawing mga quarantine sites.
paldo-paldo ang kanilang kinikita. Ako'y natatawa na lang ang kaarya sa nangyayari sa ating lipunan dahil natatandaan ko noon, nung nagsisimula pa lang sa pagiging presidente, si President Rodrigo Duterte, ang sabi niya o ang palagi niyang slogan ay I hate corruptions. Pero nangingibabaw pa rin hanggang ngayon ang mga korap sa ating lipunan. Bago manggalaiti yung ilang mga opisyal ng ating gobyerno, bago manggalaiti sa mga naririnig nila sa ating pagpoprograma, ituloy muna natin ang pagbabalita. Prescription medicine sa COVID-19 pinatatanggal ng Department of Health. Pinatatanggal ng Department of Health sa local government units at iba pang organisasyon ang prescription medicine sa kanilang ipinamamahaging COVID-19 home care kits. Ipinunto ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Barhere na kung magbibigay ng home care kits ang mga LGUs at iba pang organisasyon ay huwag umano maglalagay ng mga prescription medications dahil maaaring magkaroon pa ng hindi magandang epekto sa mga tao. Sinuportahan din ito ni Dr. Michael T. ng University of the Philippines College of Medicine and Octa Research Group Fellow. Marami umano sa mga ibinibigay ng LGUs na health kits ay nagtataglay ng antibiotics na ipinunto ni Dr. T na kailangan lamang ang antibiotics kung mayroong secondary bacterial infections. Virgin coconut oil makakalunas sa COVID. Lumabas sa pag-aaral ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute na ang pag-inom ng virgin coconut oil ay makatutulong sa mga pasyenteng may mild COVID na makarecover. Paglilinaw ng ahensya, hindi pamalit ang BCO sa COVID-19 medicines sa ulat. Sinabi ni DOST o Department of Science and Technology Under Secretary Rowena Cristina Guevara na walang eksaktong sukat o kaya naman ay bilang ng dahon sa paghahanda ng medicinal broth. Sa pag-aaral ng DOST FNRI, mas magaling o mas mabilis ang paggaling ng mild COVID-19 pagkainom ng virgin coconut oil o VCO. Ang VCO ay maaaring maging epektibong therapy para mapigilan ang senyales o sintomas ng COVID-19 na maaaring ihalo rin sa mga masusustansiyang pagkain ayon kay DOST Secretary Fortunato de la Peña. Family reunions sa Chinese New Year, iwasan muna. Nako. Maapektuhan yung ating mga kababayan, mga Filipino-Chinese niya. Heto, hinikayat ng Department of Health ang publiko na iwasan ang pagsasagawa ng social gatherings
o family reunion sa pagdiriwang ng Chinese New Year sa February 1 upang maiwasan ang patuloy na pagtaas ng COVID case. Paalala ni DOH Undersecretary Maria Rosario Berhere, ang mga ganitong aktibidad ay maaaring maging sanhi ng COVID-19 transmission. Pinaalalahanan pa rin ang mamamayan na ipagpaliban muna ang reunion sa gayong okasyon dahil mataas pa rin umano ang kaso ng COVID-19 ayon kay Berhere. Anya kahit bakunado ay maaari pa rin mahawa at makapanghawa. Anong silbi ng pagbabakuna kung maapektuhan din o mahahawa pa rin at maging tagapanghawa pa rin ang mga bakunado? Abay, walang silbi. Pero, ang mga COVID vax na yan, ay malaki ang silbi para sa ating gobyerno. Nariyan ang malaking kitaan. Samantalang kung tutuusin, ang COVID-19 sa pamamagitan lamang ng mga dahon-dahon, mag-research lang kayo, malulunasan na yung pagtatrangkaso, paglagnat, ubo, sipon. At saka, ang kwan dyan, nagpapalit yung klima ng panahon. Nung bata pa ako, ganun na talaga pagka magpapalit ang klima ng panahon, ay marami ang nagkakaubo. Sinisipon, nilalagnat, pero saglit lang yan. Yung iba nga, ang iniinom lang ay Cortal. Ang sa akin, Mang Karya, pagka ako'y dinapuan ng lagnat, abay, more on water therapy. Para sa ganon, mahimasmasan yung nasa loob ng ating pangangatawan. Ngayon, kung abutin ka ng pagbabawas, huwag kang kabahan, huwag kang mangamba, hayaan mong ilabas mo yung mga nasa loob na yung katawan kasi malaking tulong yan dahil yung mga toxic sa loob na yung katawan ay inilalabas na kusa at huwag kang iinom ng pampapigil ng pagbabawas. Gaya nung, ano bang gamot yun? Ubumutil? O mulmulutil? Bahala na kayong umintindi, Mang Karya, kung ano yung iniinom pagka nagbabawas yung tao. Abay, para sa akin, hindi mo dapat pigilin yun. Hindi mo dapat inuman ng ganun yun. Kasi, dapat pang ilabas mo ng ilabas yun para sa ganun malinis ang loob ng yung katawan. Kung pinigilan mo yun, di nanatili pa rin sa loob ng yung katawan yung mga toxic na yun. Di mas lalo kang lalala ang sakit mo. Yan ang mga logic. Yan ang mga logic na dapat ang bawat individual ay magkaroon ng sariling lohika para sa kanyang pangkalusugan at hindi ang laging umaasa sa kung ano ang sabihin ng mga doktor ay siya na lamang ang niyuyukuan sunod ng sunod. Ang mga bulsa naman ninyo ang malalagasan ng malaking halaga ng pera. Yun lang. Makipag-usap ka lang, kumonsulta ka lang sa doktor. Magkano na ang doctor's fee? Pangkaraniwan na yan sa mga maliliit na klinika. Sa bagay, yung iba, sa doctor's fee ng mga maliliit na kwan, okay na sa kanila yung halos 200 piso. Pero sa pangkaraniwang mamamayan, ang halos 200 piso ay malaking bagay na iyan para pambili ng kanilang mga ikakain para sa pang-araw-araw.
Umaarya na naman ang ating kaisipan, mga kaarya, dahil nga sa nakikita at nasasaksiyan nating mga, sabi na natin, simpleng pang-aabuso para sa ating mga maliliit na mamamayan. Wala lang vaccination card, abay hindi na pasasakayin. Kawawa ang pobreng Pinoy dahil mas itinutulak ang vaccination card. Ha? Ay talaga, kawawa ang maliliit na sambayanan. At pagka sinabi ng presidente na ipakukulong ang lahat ng mga hindi nabakunahan, halos natatalant at nanginginig na ang sambayanan. Kaya marami sa mga ayaw dating magpaturok, nagsisiksika na sila sa mga vaccination sites para magpaturok at hindi na sila mapabilang pa sa mga restaurant at ipakukulong kuno. Ay, mga kaarya, mga simpleng panggigipit, ibinabandera ng mga government officials natin na hindi mandatory ang vaccination card, pero sa mga ginagawa nilang pamamaraan tulad ng ayaw pasakayin ang mga walang bakuna, indikasyon na kailangan sumunod ang lahat na magpaturok. Ang masaklap niyan, kung yun na iturok sa inyo, hindi akma sa inyong katawan, ay sigurado. Sigurado. Paglalamayan kayo at wala na, hindi na ninyo mararamdaman pa o makikita yung mga nag-iyakan sa iyong ibabaw. Ngayon, yung mga nabakunahan na hanggang ngayon, walang negative reactions, dapat po kayo magpasalamat sa itaas at Battery is low. Please recharge in kind. at kinakailangan wag po ninyong ipagsigawan na epektibo yung mga pagbabakuna dahil nataon lang na ang naibakuna sa inyo ay angkop sa inyong kalusugan, hindi tulad ng mga ibang mga nagpabakuna na namatay kasi hindi angkop yung bakunang itinurok sa kanila. Battery is low. Please recharge in kind. Eto, ituloy natin, mga kaarya, ang pagbabalita. Pau Chief, dinipensahan ng Sulon. Dinipensahan ni Deputy Speaker Rodante Marcoleta ang pag-atake ng isang senador sa hindi pagpapabakuna ni Public Attorney's Office Chief Persida Rueda Acosta. Tahasang sinabi ng kongresista na ang pag-atake ni Senador Franklin Drilon sa hindi pagpapabakuna ni Acosta na walang basehan at ang panawagan nito sa Malacanang na huwag papasukin sa tanggapan ang abogado dahil hindi ito bakunado ay nagmamaliit umano sa tiwala at responsibilidad ng isang naglilingkod sa bayan. Iginiit ni Marcoleta na ang tunay na motibo ni Drilon ay upang libakin ang vaccination efforts ng gobyerno sa pamamagitan ng pagpuntirya kay
Acosta. Anya, kung ang layunin ni Drilon ay palakasin ang programa ng gobyerno sa pagbabakuna, ay siya mismo ang manghimok sa mga tao na magpabakuna at hindi bumaling sa mga walang basihan na akusasyon. Maaaring magbunga sa taong bayan ng maling akala at pag-aalinlangan. Malaking espekulasyon ayon sa mambabatas na sabihing ipinapahamak ni Acosta ang kalusugan at kaligtasan ng kanyang mga katrabaho ay isa lamang espekulasyon, kung kaya wala anyang sapat na kakayahan si Drilon upang magbigay ng medical judgment. Nauna rito ay inamin ni Acosta na hindi siya bakunado laban sa COVID-19 dahil sa kanyang edad at kalagayan ng kalusugan. Subalit nilinaw niya na tutol siya sa bakuna sa pagsasabing siya talaga ay may second dose at naghihintay siya sa protein-based COVID vaccine. Tinukoy din ni Congressman Marcoleta ang ginawang paglilinaw ng Malacanang na ang Novax Stay at Home o ang Novax No Ride na polisiya ay hindi aplikable sa mga may mahalagang gampanin tulad ng mga manggagawa at empleyado, partikular na ang mga kailangang mapanatili ang galaw ng mga pangunahing pangangailangan at serbisyo. Anya, ang PAO o Public Attorney's Office ay nagbibigay ng serbisyong legal ay isang mahalagang serbisyo kahit sa panahon ng National Health Emergency. Paliwanag pa ni Marcoleta na ang pagpigil sa galaw ng tao ay isang wastong paggamit ng police power para isulong ang kalusugan, kaligtasan at ang kabuang kapakanan ng bansa. Ngunit ang panghimasok ng gobyerno na siyang sinabi mismo ni Drilon ay kinakailangan maging makatwiran at hindi nagkataon lamang. Nangangahulugan din umano ito na ang paghigpit na ito ay hindi dapat magtangi sa mga hindi nabakunahan, na anya ay paanong didesisyonan ni Drilon ang galaw ng mga malusog at negative pero hindi bakunado laban sa mga nabakunahan pero positive. Ikinatwiran pa ni Marcoleta na ang pagtanggi na mabakunahan na may wastong batayan ay isang protektadong karapatan. Mangkarya, eto nga si Franklin Senador, pati ako naapektuhan na nitong COVID na to. Mangkarya, etong si Senator Franklin Drilon, nagsimula yung kanyang pagkondina sa mga galaw o aksyon ni PAO Chief Acosta noong naging kontrobersya ang isinagawang Dengvaxia vaccination noong taong 2016. Dahil sa maraming naapektuhan o nagkamalarya dahil sa kagat ng lamok, ayon, isinulong ang mass vaccination sa lahat ng mga nag-aaral sa elementarya. At karamihan pa riyan, binakunahan
ang mga bata mag-aaral ng walang permiso mula sa mga magulang. Nalaman na lamang ng mga magulang na magkwento ang kanilang mga anak na sila'y nabakunahan. Yun nga lang, nakalipas ang ilang araw, ayun na. Sandamakmak na paghihirap ang dinanas ng mga nabakuna ng Dengbaxia hanggang sa nagdagsaan na ang mga naisugot sa iba't ibang ospital, lalo na dito sa Metro Manila. Dahil doon, marami sa mga magulang ang humingi ng tulong sa Public Attorney's Office para sa paghahain ng legal na aksyon para mapanagot ang ginawang walang habas na pagbabakuna ng Dengbaxia noong mga taong iyon. Yun pala, ang Dengbaxia dito sa Pilipinas, ang nagsisilbing tagapagtanggol dyan ay yung law office na kinabibilangan ni Senator Drilon. Kaya, pagdating sa korte, magkalaban ngayon. Kinasuhan ng Public Attorney's Office dahil sa tulong nila sa mga pamilya ng mga nasawi sa bakunang Dengbaxia, siyempre, ang unang tinamaan sa kaso na yan si Senator Franklin Drilon at ang nooy Health Secretary si Garin, si Secretary Garin, na ngayon isang congresswoman. Hanggang ngayon, gumagapang pa rin, malapagong pa rin ang pag-usad ng kaso ng Dengbaxia dahil marami ang mga ma-influensya, mga personalidad ang humaharang para sa kasong kinakaharap ng mga nagsagawa ng Dengbaxia vaccination sa ating bansa. Kaya sa ngayon, nagkaka-personalan na. Although, sinasabi nga ni Pau Chief Acosta, malaki ang kanyang pagrespeto kay Senator Franklin Drilon dahil senior niya si Secretary Drilon. Pero siyempre, tingnan natin sa mga darating na panahon kung ano ang kahinatnan ng paghaharap ni na Pau Chief Attorney Acosta at ni Senator Franklin Drilon na tagapagtanggol ng Dengbaxia. Yan ang realidad ng buhay. Kaya naman, nang ilunsad ang COVID vaccination, nagkaroon ng idea ang mga manufacturer na magkaroon ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng gobyerno na ang mga manufacturer ay walang magiging sagutin kung magkaroon man ng aberya o kung magkaroon man ng adverse effect sa mga mababakunahan
biro nyo yan. Nasa pag-eksperimento pa lang, mga kaarya. Nagawa ng mga manufacturer na yan na malusutan nila o hindi sila maaring kasuhan nino man kung sakaling magkaroon ng masamang epekto sa mga matuturukan ng kanilang mga produkto. Eto pa. Magmula ng ilunsad ang bakunahan, COVID vaccination sa ating bansa, ang iniuulat lamang ng Department of Health ay ang bilang ng mga namatay na nagka-COVID, pero hindi nililinaw sa mga bilang na iyon kung ilan dapat ang bilang sa mga nangamatay ang bakunado at ilan sa mga namatay sa COVID ang hindi bakunado, na dapat bahagi iyon sa isinasagawang report ng nasabing ahensya na pinamumunuan o pinangangasiwaan ni Health Secretary Francisco Duque III. I like it, I love it, I want some more of it. Ganyan ang buhay, mga kaarya. Na kung ano ang naisipan ng ating mga henyo, mga matatalino, kuno, mga opisyal, yun na ang gusto nilang ipagawa at kinakailangan walang aangal na mga mamamayan, dahil kung hindi, yung pobre pa ang makakasuhan. Samantalang karapatan ng bawat individual na ipagtanggol ang kanyang sarili, lalo na sa larangan ng kanyang kalusugan, na hindi dapat ipinagpipilitan o ipinupwersa ng gobyerno sa kung ano ang kanilang mga kagustuhang isagawa. Sabagay, itong ating mga henyong mambabatas, nagmamalasakit lang naman sila sa kapakanan kalusugan ng ating sambayanan. Kaya ganun sila kapursige. Pero ang masaklap, lumalampas na sila sa bakod na dapat nilang galawan. Tulad niyan, may mga nagsusulong na mga mambabatas na gawing mandatory ang pagbabakuna sa ating bansa. Abay, pag yan ipinasa ng Kongreso at ng Senado, ang mangyayari niyan, para na tayong bansang komunismo. Biro mo, gagawing batas na ang hindi bakunado ay isang krimen. I like it, I love it, I want some more of it. Ay nako, mahirap itong kinakaharap nating pandemya at sa mga nais ipagawa ng ating mga government officials. Kung tutuusin, ang COVID na yan
sa ating paligid lang ang dami mga puno, mga damo, ha? Na kung kayo'y mapag-research, marami kayong malalaman na may mga dahon-dahon na maaring kainin, nguyain, o ilaga, at yung katas niyan, inumin. Aba, makagagamot sa ating mga sakit. Tulad ng lagundi. Sabi ng DOST, ang lagundi maraming benepisyong panggamot sa ating katawan. Obra na. Yun nga lang, ang lumalabas, yung lagundi na ginawa nga syrup o kaya ginawang kapsula, yun ang kailangan bilhin at hindi raw inirekomenda ng gobyerno na magsagawa ng paglalaga ng mga dahon-dahon para inumin. Kasi nga kasi nga pag kayo mga tao maglalaga na naman ng mga dahon-dahon, yung gobyerno walang kikitain Ay, mga karya. Samantalang po pwede namang maglaga. Wala pang gastos. Iinumin na laang. Pero hindi. Ang inirekomenda ng ating mga health official pumunta ka ng butika at doon bumili ng mga inimprovise o ng mga gamot na kinuha mula sa katas ng lagundi. Yayay! Yan, malinaw na may kitaan dyan kasi bawat pirma sa prescription ng mga doktor ay may kaukulang commission ang mga yan. I like it, I love it, I want some more of it. Sila ang mga pinagpalang profesional. Ay, nako. Mga simpleng galaw ng ating mga opisyal na ang ipinangangalandakan nagmamalasakit sa ating mga kalusugan, pero sa ilalim ng kanilang mga damit makikita mong ang kanilang unang puntirya ay ang pagkakakitaan o pagkakaperahan. I like it, I love it, I want some more of it. Hirap niyan, no? Sa bagay, kani-kanyang gimmick lang yan, mga karya. Kung matibay ang iyong paninindigan para sa iyong sarili, ay walang makakapilit kahit sino man, kahit na presidente pa ng Pilipinas ay hindi ka kayang pilitin kung ikaw ay may matibay na pagpapasya para sa iyong sariling kaligtasan. Bago pa uminit ng uminit ang ating pagpapaksa, ituloy natin ang pagbabalita, mga kaarya. Fake vaccination card seller, arestado. Arestado ang isang lalaki sa pagbebenta ng pekeng COVID-19 vaccination card sa online, batay sa ulat. Tinukoy ang suspect na si Mark Anthony Cervantes, 33, na nahuli sa East Service Road,
Ayon sa District Anti-Cybercrime Unit report, napag-alaman ang illegal na aktibidad ni Cervantes sa pamamagitan ng Facebook post ng isang Raylalyn de la Fuente na nag-aalok ng vaccination card sa halagang 400 pesos. Dagdag pa ng mga pulis, nakumpiska nila ang ilan pang peking vaccination card at buy-bust money. Maharap naman si Cervantes sa kasong paglabag sa Revised Penal Code at Republic Act 1333-2 o ang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases Law. Ay! Talagang pandemya na napagsamantalahan ng iba't ibang mga personalidad tulad nitong nahuli sa pagbebenta ng peking vaccination card. Kumbaga sa kung yung mga opisyalis natin, mga government officials natin, kumikita ng limpak-limpak, kasi legal yung ginagawa nila. Hindi tulad nitong mga maliliit na tao, illegal kasi nga vaccination card na peke ang kanilang ginagawa naman. Kawawang pangkaraniwang mamamayan dahil illegal yung kanilang ginagawa. Samantalang yung mga nasa taas, puro legal. Ay, nako. Sabi nga ng ilan natin mga kaibigan kani-kanyang gimmick lang yan. Ngayon, kung matsyempohan ka, goodbye sa labas. Doon ka sa loob ng rehas. Yung nga lang, may mga matataas na personalidad ang nakulong, tumira sa loob ng rehas, pero dahil may taglay na agimat, ayun, hindi nagtatagal sa kulungan, lumalaya kahit na sandamakmak o multimilyon ang iniakusang kanyang kinopo o ipinambulsa. Kaya swerte ng mga may agimat. Pero kung totoong agimat yan, mga karya, tulad sa Quiapo, marami dyan mga nagtitinda ng mga agi-agimat At saka yung mga kung ano mga gamot-gamot, mga ugat-ugat. Ngayon, kung yung agimat ay tunay yan, kung ako ang tindero, bakit ko ibebenta yung agimat? Di ako nang gagamit. O, di ba? Parang kanyan Eto, nalalapit na naman tayo sa Chinese New Year. Maglalabasan na naman dyan yung mga mga figurin ng alaya. Figurin ng pusa o baboy o kung ano man yan. At sasabing pampaswerte sa inyong buhay, sa inyong bahay o sa inyong pamumuhay. Kaya kinakailangan bumili kayo ng mga pampaswerte, lucky charm. Kung totoong lucky charm yan o pampaswerte, kung ako ang tindero, bakit ko ibebenta? Di ako na lang ang magtaglay nun para ako ang swertein. O, di ba? Yung sinasabing lucky charm, ang suswertein doon, hindi yung bumili.
kundi yung tindero o tindera ang susorten kasi kikita sila sa pangguguyo. Sabi nga kani-kanyang gimmick lang yan. Pati sa mga fortune teller. Talagang ganyan lang yan. Oo. Sa bagay, ng mga late 80s, buntik na rin akong malinya sa mga fortune teller. Oh! Kasi kahit paano marunong tayo magbasa ng mga guhit ng palad at marunong din tayo sa pambobola para sa gayon ganahan yung nagpapahula at mag-abot ng mas malaki-laking halaga. Pero ayoko. Kaya ibang profession ako. Mahirap yan, bangkarya. Yung mga panggugulang. Pero hanggang sa ngayon, marami ang mga nanggugulang at kawawa yung mga nagugulangan sa ating lipunan. I like it, I love it, I want some more of it. Mga mga kasama, pasisimulan natin yung mga pag-aanalisa sa mga nangyayari sa ating lipunan ngayon. Okay. Talagang ganyan ang buhay. Hindi masabi ngayon kung hindi ninyo makayanan ang mga pahirap na ito dahil sa pandemya, ito lang ang masasabi ko sa inyong mga kababayan naghihirap. Ito na! Talagang ganyan ang buhay. Oo. Mga kaarya, manindigan kung sa anong dapat tayo manindigan, huwag yung basta maniniwala sa sabi-sabi o kahit sa akin, huwag kayong basta-basta maniwala. Ang inyong marinig sa akin ay inyong pag-isipan, inyong analisahin at kayo mismo ang magpasya sa inyong sarili. Ito, ang isang papaksain natin, mga karya. Clinical trial pa lang, proven safe na. Diba? Saan ka naman nakakita, mga karya? Nasa proseso pa lamang ng pag-eksperimento, proven safe na? Aba! Ika nga, parang matindi ang naging epekto ng COVID-19 sa utak ng ating mga dalubhasa kuno dahil nasa clinical trial o experimentation stage pa lang ang isinasagawang pagbabakuna ay idinideklara ng proven safe ang ginagamit ng mga pambakuna gayong hindi pa natatapos ang mga pag-e-eksperimento. Ay, nako. Aha. Nakaligtaan ba ng ating mga henyo na mula pa sa pagiging mga estudyante natin ay hindi maaring magkaroon ng conclusion hanggat hindi pa natatapos ang experimentation process. O di ba? Isa lamang ako. Bangkarya, isa lamang ako sa mga napamulagat ang mga mata
noong mabasa ko ang FB post ng Department of Health na may conclusion na silang proven safe and effective ang mga bakunang ginagamit sa ngayon. Susmiyok. Ha? Ongoing pa lang ang clinical trial, saan nakuha ng Department of Health ang kanilang conclusion? Ay! Ang saklap niya, sa FB post o sa Facebook post ng Department of Health na may titulong Department of Health reiterates all vaccines being used in the country are proven safe and effective. At nakasadang ang lahat ng bakuna na nabigyan ng Emergency Use Authority ay pinatutunayan ng datos bilang ligtas at epektibo sa paghatid ng proteksyon laban sa malubhang sakit dulot ng COVID-19. Again, while we rely and reiterate the latest data regarding specific vaccines, we maintain that all vaccines, regardless of brand, are safe, effective, and give the protection they promise. Na ang nagsabi niyan ay si Department of Health Undersecretary Maria Rosario Singh Berheire. Nako. Noong Bangkarya, kung inyong matatandaan, noong August 21, 2021, ay naglabas ng advisory ang Department of Health na ang nilalaman niyan ay since the vaccines were approved under Emergency Use Authority and long-term follow-up studies in the trials are still ongoing, data on the duration of immunity is subject to updating. Participants of clinical trials are monitored for up to 1 to 2 years to generate the complete clinical trial reports. Kaya Bangkarya, malinaw ang kanilang pahayag na lahat na nagpartisipa ay i-monitor ng Department of Health. Pero, ginagawa ba ito ng mga kinaukulan? Wala. Hindi nila ginagawa ang pagmonitor na dapat bahagi yan ng isinasagawang experimentation. At sila mismo, ang DOH mismo, ang nagsabi, naghayag na experimentation o clinical trials pa lang itong isinasagawa ng mga pambakuna. Ha? Yun nga lang. Pinupursige pa rin nila. Ha? Kaya, kung ikay mapag-usisa, mapag-obserba, Bangkarya, biro mo, magmula nung ipatupad ang vaccination, COVID vaccination sa ating bansa, nitong nakaraang taon, March 2021, mag-iisang taon pa lang itong March. Ha? Kaya, masyado pa maaga, premature para sa pagsasabi na mabisa ang mga ginagamit ngayon. Kaya ako'y nagtataka, ano ang naging basihan ng Department of Health sa pagsasabing proven and safe and effective ang ginagamit na mga pambakuna gayong nasa proseso pa rin ng experimentation stage. Lang niya. Yung mga pangkaraniwang mamamayan ang kawawa dito. Dahil marami sa mga pangkaraniwang mamamayan na kung ano ang sinabi
ng ating mga government official ay yun na ang pinaniniwalaan, lalo pat sa pagsasabi pa nila na huwag magpakalat ng fake news. Tapos, ako pa ang aakusan na nagpapakalat ng fake news. Samantalang, inaanalisa ko, binibigyanan ko ng katuranan o kinakaturanan ko yung mga nangyayari sa ngayon na hindi naman maaring kung ano ang sabihin ng mga opisyal ay yun na lamang ang ating iyuyuko ng ulo at susundin na para man tayo yung mga kabayong may tapa-oho sa ating mga mata. I like it, I love it, I want some more of it. Yan ang buhay natin, mga kaarya. Ang liwanag sa sinasabi ng advisory na yung mga participants sa clinical trials ay oobserbahan 1 hanggang 2 taon para matapos niyan ang lahat ng mga record o datos sa mga nagipag-obserba ay pag-aaralang muli yan ng mga dalubhasa upang marating nila o maabot nila yung sinasabing pagbibigay ng konklusyon. Kaya nga hanggang sa ngayon, ang Food and Drug Authority natin ay hindi pa nag-i-issue ng Certificate Product Registration kasi nga wala pang idinideklarang nakapasa sa namang gamot sa isinasagawang trial sa ngayon dahil nasa proseso pa nga ng eksperimento. Kaya wala pa. Masyadong maaga pa para sabing pasa o ayos o kaya mabisa yung mga ginagamit sa ngayon. Wala pa yan, Bangkarya. Hintayin nating matapos yung taon ng sinasabi nilang clinical trials para pag nagdeklara na o nag-issue na ang Food and Drug Authority sa kung ano-ano mga brand ng COVID vaccine ang pumasa, ay yun ang inyong pagtiwalaan, mga kaarya. I like it, I love it, I want some more of it. Marami, mga kaarya, marami ang mga namatay. Matapos na unang mabakunahan at lalo na nang sumailalim sa second dose at booster, tumanggap na sila ng second dose. Meron pang third dose, fourth dose, at meron pang booster shot. Dumadanas pa rin ng severe adverse effect ang iba nating mga kababayang naturukan. Kaya hayon, ang mga minalas, sementeryo ang kinantungan sa mga pumayag na maging bahagi sila ng eksperimentasyong isinasagawa ng mga COVID vaccines. Gustuin man magdemanda na mga nagngingit-ngit na kapamilya, hindi na nila magagawa. Kasi nga, may immunity na ang mga manufacturer. Ang mga nag-participate sa bakunahan ay pumirma o lumagda sila sa waiver, yung papel na ibinigay sa kanila bago sila injectionan, meron silang pinirmahan. Na ang nilalaman noon, pumapayag sila sa experimentation na kung magkakaroon ng masamang epekto ay
walang magiging pananagutan ang mga manufacturer. Ang saklap niyan. I like it. Paano na bayan ko? Ay, mapapakamot ka na lang sa ulo kahit lalo na kung kalbo. Mapapakamot na lang sa ulo dahil sa mga kababalagang ginagawa ng ating mga opisyal. I like it, I love it, I want some more of it. Kaya yung karamihan sa mga nagpabakuna pumirma na hindi nila naiintindihan kung ano yung waiver paper. Kaya namatay man sila o dumanas man sila ng adverse effect na may mga kakilala pa nga ako, ilan sa mga media na dati ang lusog ng kanilang pangangatawan, ngayon nakakadena na sila sa wheelchair. Yung iba dyan nakaunang shot pa lang, ayun, sumumpong na. Paglabas ng hospital, hindi na nakakalakad, kundi nakasakay na lamang sa wheelchair. Mas lalo na sa mga pangkaraniwang mamamayan. Meron pa nga ang ilan dyan. Ipinasok lahat, bumagsak yung kalusugan. Inospital. Finding ng hospital, walang COVID. Pero nung mamatay, bago pala mamatay, may pagpapatunay na yung mga doktor, walang senyales ng COVID yung pasyente. Pero nung mamatay na, nagugulat na lamang yung pamilya. Naiuwi na nila yung bangkay, binurol na, then malalaman nila yung abiso ng ospital na yung kanilang kapamilya namatay sa COVID. Nako. Ano kaya ang kababalaghan? Kundi. Pera-pera lang yan. Kasi ang mga ospital, pagka namatayan sila ng COVID patient, makakakolekta pa sila sa PhilHealth. Health Secretary Francisco Duque III. Maraming mga nagpabakuna ang dumanas na matinding epekto na lihis sa inyong ibinibida na walang masamang epekto ang ginagawang tulukan sa ngayon na pilit ninyong pinagtatakpan. Kawawa naman yung mga naturukang minalas dahil hindi akma sa kanilang katawan yung bakunang itinurok sa kanila. Secretary Duque, dapat maging mabusisi ang inyong mga pagsisiyasat at pagre-report ng mga nangyayari. Ang kaso, yung inire-report lang ninyo ay yung bilang ng namatay sa COVID. Pero hindi ninyo kinaklaro sa mga namatay sa COVID, ilan dyan ang mga bakunado at ilan dyan
ang hindi bakunado. Pero bakit hindi ninyo ginagawa? Sabi ko nga, Secretary Duque, maraming mga nagpabakuna ang dumanas ng matinding epekto sa kanilang mga katawan. Na yung iba ay naging paralisado. Ang iba na dating masigla ang katawan ay naging masasakit din ngayong fully vaccinated na sila. At yung iba ay nakapagpa-booster pa. May mga doktor, health frontliners, mga pulis, journalist, at iba pa ang naghirap sa sakit o na nangamatay dahil sa pagturok ng COVID vaccine. Ipagsisigawan nyo ngayon sa buong bansa na proven safe and effective. Proven safe and effective yung ipinangangalandakan ninyo sa mga bakunang ginagamit ngayon. Gayong may mga namamatay. Gayong may mga dumadanas ng adverse effect. Gayong ang iba kandahirap sa paghinga dahil sa epekto ng bakunang yan. Biro mo, ipinagsisigawan ninyong proven, safe, and effective. Gayong nasa proseso pa lang tayo ng experimentation period. Sos milyon naman. Saan ninyo ibinase yang proven safe and effective? Dako, anong pag-iisip mayroon kayo? Ay! Epekto na rin ba yan ng turok sa inyo? Na hindi pa naman tapos ang experimentation period, di sasabihin na ninyong proven safe and effective. Anong klaseng mga utak yan? I like it, I love it, I want some more of it. Eto pa, bangkarya. May mga inilaan noon ang gobyerno o may pinirmahan si President Rodrigo Duterte na indemnification fund halagang 500 million pesos na yun ay laan dapat panggastos para sa lahat ng mga nagpabakuna na dadanas ng adverse effect. Pero sandamakmak na ang mga na-ospital matapos na sila magpabakuna. Pero natulungan ba sila ng gobyerno doon sa pondong yon? Wala akong nabalitaan. At sa pagtatanong-tanong ko sa ilang mga naging pasyente, hindi raw sila nabigyan ng ganong asiste. At sa halip, yung mga bulsa nila ang nalagasan dahil sa pagbabayad sa pagpapa-ospital. Kung hindi natin babalikan yung mga nakaraan at yung mga kasunduan na yan, ano na lang ang mangyayari sa ating bansa, mga kaarya? Nasaan yung indemnity fund na laan para sa dadanas ng adverse effect na worth 500 million pesos? Kaninong bulsa napunta? I like it, I love it, I want some more of it. Matindi. Mga kaarya, ang gobyerno marapat lamang na pakinggan
ang panawagan ng mga tao, lalo na ang panawagan ni Public Attorney's Office Chief Attorney Parcida Acosta na irespeto ang mga taong ayaw magpabakuna. Huwag pwersahin ang mga ito dahil karapatan nilang magdesisyon para sa kanilang sariling mga katawan. Ang kaso, lihis ang gustong ipagawa ng mga government officials na kasi hodang malasing ka sa pagpapaturo. Baliwala iyon sa mga opisyal. Ang mahalaga sa kanila magpaturo ka, magpabakuna ka, kasi hodang anuman ang sapitin ng iyong katawan. Pero, Mang Karya, palagi pa rin nalang ibinabandera. Nagmamalasakit sila kuno sa kalusugan ng ating mamamayan. Kaya ginagawa nila ang lahat ng pamamaraan para ang lahat ay mabakunahan. Lagi kong nasasambit, Mang Karya, na ang bakuna wala pa sa kanila ang idideklarang pumasa na sa clinical trials. Wala pa, Mang Karya. Lahat yan nasa experimentation stage pa lang, na kung kayo'y may agam-agam, mga Karya, kahit na ako'y pinagsasabihan ng ilang mga government officials na, Sir Erwin, wag po ninyong sabihin masama ang idudulot ng pagpapabakuna. Ang dapat pa nga ninyong gawin, Sir Erwin, maging bahagi kayo namin o makasama namin kayo para mahikayat ang ating sambayanan na lahat ay magpabakuna. Teka. Paumanhin po sa ilang mga government official na nagsasabing ako'y nagpapakalat ng fake information o misinformation. Dahil tinitindigan ko po na yung bawat sinasambit ng aking bibig ay mula sa mga datos na inilalabas ng ating mga government officials at hindi sa sarili kong kuro-kuro lamang. Ewan ko ba? Eto, bago tayo kaasaran ng mga government officials, tayo, kuwan muna, be-break muna tayo. Shout out muna tayo sa mga nagmo-monitor sa ating programa. Ito, ang isa sabi ni Jerome Garcia. Jerome Garcia is watching. More power po, Kuya Erwin. Salamat, Jerome. Salamat kasamang Jerome Garcia. Sana huwag kang maapektuhan ng COVID-19 para masaya pa rin ang buhay kasamang Jerome. Isa pa, si Marites Gonzalez is watching.
More power po. God bless. Salamat, Tess Gonzales, sa iyong pagsubaybay sa ating programa. Mang Karya, ang Arya, inaanalisa lang po natin ang mga nagiging kaganapan sa ating mga kapaligiran. Ito pa, isa pa, si Nestor Solapas. Mama, kasi pag namatay ang binakunahan, wala naman silang pakialam. Tama yon, kasama Nelson. Dahil may pinirmahan na waiver ang mga nagpabakuna, kaya ligtas na, wala nang pananagutan yung mga manufacturer pagka may namatay dahil sa produktong ipinanturok sa mga tao. Yan mahirap yan. Sabi pa ni Nestor Solapas, tama ka, Erwin, more power. Salamat naman, kasamang Nestor. Ang mga sinasabi ko rito, batay sa mga naoobserbahan natin sa ating kapaligiran, na dulot nitong pagpupursigi ng gobyerno para mapigil ang paglala ng COVID. Ang kaso, maraming butas na ating nasisilip na dapat ding malaman ng ating sambayanat. Talagang ganyan ang buhay. Kaya kawawa yung mga nakipag-participate, mga nagboluntaryo magpabakuna, minalas, humantong sa sementeryo. Yan ang masaklap sa ating mga kwan. Ika nga, dapat ang ating mga government officials mataas dapat ang pagtingin nila at pagrespeto sa kagustuhan o sa paninindigan ng bawat tao. Kung ayaw nilang magpabakuna, hayaan, irespeto sila. Ngayon, kung gusto nila magpabakuna, magpasalamat ang ating mga government officials. Bakit nila kinakailangan magpasalamat? Yung mga government officials, bakit kailangan nilang magpasalamat sa mga nakipag-participate? Kasi, maiko-consume na yung mga in-order na mga bakuna para sa susunod na mga buwan makapag-order uli ng panibagong ipantuturok. Kikita na naman. Sabi pa ni kasamang Nestor Solapas, ginagawa nilang eksperimento ang mga tao. Yan ang masaklap, Mang Karya. Dahil dati, ang ginagawang, ang nagpapasimula sila sa pag-eksperimento sa mga hayop, sa mga rabbit, sa daga, sa pusa, o sa ahas, o kung ano man mga hayop, doon nila sinusubukan yung kanilang mga iniimbento mga gamot. Pero ngayon, baliktad na. Baliktad na. Ang tao na ang pinag-e-eksperimentuhan. I like it, I love it, I want some more of it. Ang saklap niya, Kaya tuloy, marami mga chonggo. Marami na mga monkey o chonggo ang nagtatampo sa mga tao kasi dati sila yung inuunang pinag-eksperimentuhan. Ngayon,
hindi na sila pinag-eksperimentuhan, kundi tao na mismo ang pinag-e-eksperimentuhan. Oo. Talagang ganyan lang ang buhay. Ay, nako. Hmm. Ay, ewan ko ba kung anong utak mayroon ng ating mga henyo. Hmm. Na dapat, ha, ha, ano nililimit lang yung report ng DOH. Ang inire-report lang, bilang na namatay, na nagka-COVID. Ayun na, tapos na. Hindi na inilahan. Sa mga namatay na yon, dapat ilan sa mga namatay na yon ang naturukan o mga bakunado na. Ilan sa mga namatay na yon ang hindi pa bakunado. Baka nga naman, pagka ginawa nila yon, makita ng mamamayan na baka mas malaking bilang pa ng mga nabakunahan ang nangamatay kumpara sa mga hindi nabakunahan. Kaya mga kaarya, at sa mga government officials natin, bakunado man o hindi bakunado, ay parehong mahahawa at makapanghahawa. Yung tinatalakay natin nasan ngayon yung proof o patotoo sa sinasabi nilang proven safe and effective ang mga ginagamit na mga bakuna. Hindi pa nga tapos yung experimentation stage. Nag-start ang bakunahan natin dito sa Pilipinas March 2021. Mag-iisang taon pa lang tayo sa darating na Marso. Pero nagbibida na ang mga opisyal natin na safe and effective ang mga ibinabakuna. Saan ka ba naman nakakita ng gayong experimentation? Ang nauna pa yung conclusion. Ang saklap niyaan, mga kaarya. Pagpasensya nyo na, mga kaarya. Dahil ang mga nasasambit ko rito, ibinabase ko lang o ibinabatay ko lang sa mga report ng iba't ibang mga government agency natin. Hindi ko sariling datos yan, kundi datos mismo ng ating mga government agencies. Yung nga lang, wala pa rin. Dahil ang nakikita ko, mas nangangibabaw pa rin ang korupsyon sa ating pamayanan. Eto, ang masasabi ng ARYA, ang punto ng ARYA irespeto po natin ang mga ayaw makibahagi o ayaw maging bahagi ng experimentation. At wag po ninyong gigipitin ang mga ayaw magpabakuna dahil hindi po iyan makatao.
At eto ang dapat napakatandaan o isaksak sa isipan ng ating mga government official na ang hindi pagpapabakuna ay hindi isang krimen. Maliban na lang kung mag-aamyenda kayo ng batas at tutukuyin na ang hindi pagpapabakuna ay tuwirang krimen. Ayun, pwede ninyong maisagawa yung gusto ninyong mandatory vaccine. Pero hanggat walang batas na magdidiin na ang hindi bakunado ay isang krimen, hindi po ninyo maisasagawa yung gusto ninyong ilunsad na mandatory vaccine. Kung tutuusin, mga karya, maraming mga aspeto sa experimentation ang hindi na pinag-aaksyan pa siguro na i-report ng Department of Health. Halimbawa na lang, sa mga namatay o sa mga nagka-COVID ngayon, dahil mag-isang taon na ang COVID, sa mga nagka-COVID ngayon, ilan sa mga nagka-COVID ang mga nakapagpabakuna na o ilan na sa kanila ang nagpa-booster na. At ilan sa mga nagka-COVID ang hindi pa nababakunahan. Bakit ayaw gawin o ayaw i-report o baka hindi ginagawa ng ating mga opisyal? Doon sa mga nagkasakit ng COVID at saka sa mga namatay sa COVID, ilan sa kanila, ilan sa mga nabakunahan doon ang may sakit na sa puso, may sakit na diabetes, o ano-ano pang mga taglay na sakit. Abay, mukhang wala yatang datos na ginagawa ang ating Department of Health hinggil sa bagay na yan, na hindi man ako nag-aral sa pagiging doktor o medisina, mahalagang sangkap o malaking katulungan yung mga datos, yung mga figures o datos ng mga ilan sa mga nagkasakit o nangamatay, ang bilang ng mga nabakunahan, at sa mga nabakunahan yan, ilan dyan ang nagtataglay ng sakit sa puso, sakit sa kanser o sakit sa kung ano pa mga sakit na yan. Para sa ganon, ma-differentiate o ma-analisa ng mga dalubhasa natin ang pagiging epektibo ng mga ginagamit nating o ginagamit ng gobyerno ng mga produkto ng COVID vaccine. Shout out tayo. Bumalik si kasamang Jerome. Sabi niya, yung mga unggoy natutuwa kasi nakaligtas sila sa bakuna. Tapos meron linya si kasamang Nestor, ang sabi niya, kaya nga Ka Erwin, mas okay pa umutot ngayon sa public. Di pa nakakahiya kaysa umubo sa public. Oo nga naman.
Mas mainam pa yung ano eh, yung mapautot ka sa publiko. Hindi ka, pero yung mapaubo ka lang sa publiko, aba, baka biglang magtakbuhan pa pala yung mga katabi. Biro mo yan. Kaya, yung ating mga nagtitipid sa pera, dahil minimal lang yung ating nahagilap na pera kumpara sa mga pinagpalang mga personalidad na kumukomisyon ng milyon-milyon sa mga COVID vaccine na ginagamit sa ating bansa. Tulad ko na nagtitipid, mga karya, minsan ang binibili ko, mga kamoting baging. At yun, pinapalaga ko sa aking mga anak. Yun ang kakainin ko. Aba, ang sarap noon. Mag-research na lang kayo sa, o kaya i-google ninyo kung ano mga health benefits ang binibigay ng sweet potato o kamoting baging. Ngayon, kung mapautot kayo, baliwalain na lang ninyo. At least, napautot kayo kasi yung iniutot ninyo yon ibinubuga ninyo yung toxic sa loob ng inyong katawan. Mabilis ang panahon, mabilis ang oras. Kaya, bago madurog sa kakadikdik natin, sa kakano natin, sa mga ginagawa ng ating mga government officials, mga kaarya, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Hanggat sa muli, sa linggo ulit tayo aarya, mga kaarya, magmula 1:00 hanggang 3:00 ng hapon. Salamat, mga kaarya.